Pag okay yan siya, ganun lang yun siya, oh. Oh. Diba? Pero pag pinagdikit ko na ito, tinanong, pansinin mo, pag dikit siya, magbabago siya, oh. Short circuit siya. Yan na, meron tayong extension wire. Ngayon ang problema natin dito, syempre, baka nagkaroon ng short circuit doon. Halimbawa, hindi natin nabantayan, meron palang wire na musli, nagdikit doon, hindi natin alam. Tapos dito, ganun din. Oh. Ang gawin natin, tester natin. Tester natin. Tingnan nyo ito. Dito siya sa ano, yung sa digital, nakalagay po siya. Yan sa ohms sa ano, sa resistance o sa resistance at saka continuity. Kasi pag isinurt mo siya, yan, nagkahiwalay itong dalawa na ito, ayan siya, ganyan po yung itsura niya. Pero pag yan ay isinurt mo siya, nag-short, yan, ganun ang lalabas. Kaya pagkang outlet na ginawa natin ay short sila, short nyo sa loob, nagdikit yung mga wire niyan sa loob, malalaman natin. Pagka tinester mo yan siya dito, yan, magkahiwalay na yan, oh, pag okay yan siya, ganun lang yan siya, oh. Oh. Diba? Pero pag pinagdikit ko na ito, tinanong, pansinin mo, pag dikit siya, magbabago siya, oh. Short circuit siya. Yeah? Pag dinikit ang ganun. Ayun, syempre okay dyan sa ano. Syempre okay yan dyan. Ito, walang dikit. Dito, tingnan natin. Check rin natin. Oh, walang reaction yung ano nyo. Walang reaction. Yun. Oh. Pero pagka dikit yan, malaman natin kung halimbawa dikit siya, no. Dito sa dulo na ito, i-short lang po natin. So gamit tayo ng kakal. So, hawak ko yan, ha. Yung dalawa. Nakatusok ko yung dalawang rod sa ano. Ito. Tapos ito, gagawin natin. I-short ko siya, magbabago yung tsura niyan, siyempre. Oh. Sana. Oop. Sana yun, hindi pa nakaayos. Oop. Yun. Oh, hindi na ano. Hindi naka. Yun. Nagbabago siya. Yun. Okay. Yun, oh. Ito na mo. Short siya. Pero pag wala, ganyan na siya. Ayun lang. So, yung sa madaling sabi, yung ginawa nating outlet, pwede, ready to use na. Ready to use na. Tingnan nyo, ha. Okay. Ready to use na yan. Kaya lang, nakalimutan ko yung yung kanyang clamp. Kasi pagka nahila ito, kailangan natin yung clamp dito. Yan. Pangpigil sa wire. Kabit po natin yun. Nating kalimutan. Nating kalimutan yan. Mga farad. Kaya na huwag nang kalimutan yan. No? Lalagyan natin yan. Dali lang naman maglagay. Kung tatama rin. Kasi safety natin yan. Kasi pag nahila yung wire na yan, mahuhugot yan doon kahit naka-screw yun sa loob. Pag nabunot yun, pag nagdikit yun, sabog yun. Kaya yung sabi nung isang nag-comment sa aking video, gusto niya raw yung sumasabog. Yun na po yun. Pag dikitin lang po natin, sasabog na po yan. Ka-expert. Diba alam mo naman yung paano sasabog yan. Pag dikitin lang po natin, gusto natin sumasabog. Pero wag. Lalo na may customer kayo, sayang naman yung kanyang bahay, yung kanyang wire na binili na pasasabugin lang natin. At saka baka kayo po ay makulong pagka kayo napatunayang mali ang inyong pagtatrabaho. Yun ang iniiwasan natin. Kailangan natin ng safety po talaga rito. Yan, pag halimbawa
hindi nyo na mapihit yung ano nyo, screw. Okay na yan. Oh, sabihin, okay na. Na, testing na natin. Di ba? Ito. Testing natin. Okay. Ito, testing natin. Tapos, gamitan siya ng, ibig sabihin, gumana siya, Wala, kasi kung short yun, sasabog yan. Magtitrip yung breaker dito, Ito yun, additional na to. Yan. Ito kasi, pag halimbawa short yung 20 amperes kasi yan yung yung breaker na nagko-control sa mga outlet. Pag nag-short yan doon sa sa outlet, nagsaksak tayo ba, nag-short yan doon, nagdikit, automatic yan magtitrip, ikakat niya yung supply para doon sa outlet kung saan natin kung saan tayo nagsaksak. Makukontrol ngayon na wala nang dadaloy na power, nakakat siya. Sa ibang bagay, natin yan. Saksak ko yung ito. Patunayan natin na ayos yung ating ginawang outlet. So, yan. Naka-off yan. Tagilid ko lang muna. Saksak ko siya. Yan. Tapos ito po siya. Naka-off pa yan. Butawan ko muna to. Tapos, i-on ko siya. Kumilaw ba? Wala pa. Tingnan natin kumilaw ba. Yun. Ibig sabihin, nakagawa na tayo ng outlet na matibay-tibay. Di ba? Patay na. Ibig sabihin gumagana. Yan, guys.